Umiinit na balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginiit na inirerespeto ang One China Policy. PBBM nilinaw na hindi ine-endorso ang pagiging independent ng Taiwan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umiwas umano na magdulot ng traffic kaya nag-chopper papunta sa concert sa Philippine Arena. 24 na senador pumirma sa manifesto kontra People's Initiative. Resolusyon para hikayatin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-extend ang deadline ng franchise consolidation inaprubahan ng House Committee on Transportation. At rescuers sa China nagkukumahog na masagip ang 24 pang nawawala sa landslide. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, January 24, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na iginagalang ng Pilipinas ang One China Policy at nilinaw na hindi niya ine-endorso ang pagiging independent ng Taiwan. Sa isang recorded interview, inamin ni PBBM na ikinagulat niya ang naging reaksyon ng China matapos niya i-congratulate sa pagkapanalo si Taiwan President-elect Lai Ching-te. Ayon sa Pangulo, nananatiling kinikilala ng Pilipinas ang One China Policy at hindi ito magbabago. Giit ni Presidente Marcos Jr., hindi natin ine-endorso ang Taiwanese independence at naniniwala ang probinsya ng China, ang Taiwan. Gayunman, isa na anyang internal matter kung papaanong pagbubuklurin muli ang dalawang ito. Sinagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontrobersyal na pagsakay niya sa presidential chopper para manood ng concert noong Biyernes. Sa isang panayam, sinabi ni PBBM na iniwasan niyang magdulot pa ng traffic, kaya't gumamit siya ng chopper para manood ng concert sa Philippine Arena. Madalas umano siyang nakakaramdam ng hiya. Dahil saan man siya dumaan ay kinakailangan pang tumigil ng mga sasakyan para lamang bigyang daan ang convoy ng Pangulo na kadalasan aniyang nagdudulot ng traffic. Inaamin naman ng Pangulo na nais niyang i-maximize ang kanyang oras. Nauna nang umani ng mga batikos ang pagsakay sa chopper ng Pangulo sa gitna ng matinding traffic noong Biyernes dahil sa idinaos na concert sa may Philippine Arena. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring tinitimbang ni Vice President Sara Duterte ang opinyon ng publiko matapos nito i-anunsyo noong Lunes ang kanyang plano na muling pagkandidato sa susunod na eleksyon. Sa isang panayam, sinabi ni PBBM na maaaring tinitingnan ni VP Sara kung ano ang magiging reaksyon ng publiko sa kanyang announcement na planong kandidatura. Ayon pa sa Pangulo, sa ngayon ay hindi pa nila napag-uusapan ni VP Duterte ang tungkol sa bagay na ito. Noong Lunes, inihayag ni VP Sara sa kanyang speech sa Davao City na plano niyang muling tumakbo sa susunod na eleksyon. Gayunman, hindi na nito idinetalye kung anong posisyon nais niyang kumandidato. Hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa investigasyon nito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Samantala, ipapaubaya naman ni Pangulong Marcos sa Commission on Elections ang pagbusisi sa mga lagda ukol sa isinusulong na People's Initiative para sa pag-amyenda sa konstitusyon. Narito ang report ni Nel Mariboho. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa kampanya laban sa illegal na droga ng Duterte administration. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas ay itinuturing niyang banta sa soberanya. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts.
Ayon pa kay PBBM, sakali namang nandito na sa bansa ang ICC investigators, wala naman ni isang ahensya ng pamahalaan ang makikipagtulungan sa mga ito. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin nyo, wag niyong sasagutin. Yun ang sagot natin. Sa isyu naman ng isinusulong na People's Initiative para sa pag-amyenda sa konstitusyon, ayon sa Pangulo, tinanong na niya ang ilang mambabatas ukol sa umunoy signature buying. Pagkaalam ko, hindi naman wala namang ganun. Ang sinasabi, hindi bayaran ng cash, kundi nangangako ng kung ano-anong benefits. Tinitignan namin. Sabi ko, tinanong ko sa lahat sa ating legislature, totoo ba yan? Sabi. Ipinaubay na niya sa Commission on Elections ang pagtuklas kung talagang lehitimo at ginawa sa malinis na paraan ang pagpapapirma. Ayon kay Pangulong Marcos, kung nagkaroon man ng bayaran kapalit ng lagda, dapat itong ipawalang bisa ng COMELEC. We'll just have to let COMELEC do their job, do their work, and to validate the signatures. And if there's a suspicion that may ganun nga, hindi mabibilang yung mga signature na yun. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Lumagda sa manifesto ang 24 na mga senador na layong kondenahin ang kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong para amyendahan ang 1987 Constitution. Sa sesyon kahapon, binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang nilalaman ng manifesto sa kapulungan ng mga senador. Nakasaad dito na bagaman inirerespeto at kinikilala ng Senado ang karapatan ng mga Pilipino sa ating soberanya at karapatang manawagan ng pagbabago sa ating konstitusyon. Iginiit ng mga senador na dapat nilang protektahan at bantayan ang anumang planong pananamantala sa ating demokrasya sa pamamagitan ng People's Initiative. Nauna nang iginiit ng Senate President na hindi prioridad ng Senado ang pagsusulong ng charter change. Nilinaw ng Commission on Elections o COMELEC na tanging ang Korte Suprema lamang ang may kapangyarihan na pigilin ang komisyon para tanggapin ang signature forms para sa People's Initiative na naglalayong amyendahan ang saligang batas. Narito ang report ni Dante Amento. Dahil sa umiiral na panuntunan, obligado ang Commission on Elections o COMELEC na tanggapin ang signature pages kaugnay ng isinusulong na People's Initiative para amyendahan ang konstitusyon. Ayon sa COMELEC, bahagi na ito ng kanilang mandato o trabaho. Mali po na hindi namin dapat tanggapin. Kasi po nakasaad sa Resolution 10650 na ang first part talaga na gagawin ng COMELEC ay tanggapin yung signature pages. Paliwanag pa ni COMELEC spokesman Director John Rex Laudianco, tanging ang Supreme Court lang ang maaaring pumigil sa kanila sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO. Siguro ang pamamaraan po lagi is for a higher authority to issue a temporary restraining order. At nang magkakaroon po ng issuance ng ganyan, ang pwede lang naman po mag-TRO sa COMELEC ay ang Supreme Court. Dagdag pa ni Director Laudianco, sa ngayon ay malabo itong mangyari dahil wala pang justiciable issue na maaring desisyonan ng Korte. Meron na bang ginagawa ang COMELEC? Meron na bang pronouncement ang COMELEC? Meron na ba kaming ruling para i-question sa Supreme Court? Wala pa. Wala pa pong ruling ng COMELEC. In fact, wala pa kaming jurisdiction. Hindi pa po namin natatanggap ang petition. Ang tanging ginagawa po namin ay magbilang lamang ng pirma at mag-issue ng certification. Tiniyak naman ng COMELEC na palagi silang bukas para sa reklamo ng ating mga kababayan, lalo na sa issue umano ng bayaran sa pangangalap ng pirma sa People's Initiative. Dalawang bagay. Una, administratibo. Pwede nyo pong patanggal yung pirma ninyo. Ibabawas po natin. Ikalawa, kung gusto nyo magsampa ng kasong kriminal, kung ano man po, pwede po kayong mag-file ng complaint at lahat po yan ay tatanggapin at a-actionan ng COMELEC. Sa ngayon umano, nasa 184 na distrito na ang nakapagsumite ng signature forms sa komisyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.
Kinandana ni Speaker Martin Romualdez ang alegasyon ng panunuhol sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative Campaign upang amyendahan ang 1987 Constitution. Samantala, nagpahayag naman ng seryosong pagkabahala si House Deputy Majority Leader Manuel Jose Dalipe matapos maiulat na maraming senador ang hindi na interesadong isulong ang resolution of both houses number 6. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naglabas ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng napapaulat na panunuhol sa pagkalap ng pirma sa People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Ayon sa House Leader, labag ito sa tapat at voluntaryong pakikilahok at pagtibag ito sa demokrasya. Giit din ng mambabatas, hindi ine-endorso o pinapayagan ng Kamara ang direktang pakilahok ng mga miyembro nito sa pangalap ng pirma upang matiyak ang integridad at independence ng proseso. Pagtitiyak nito, committed ang House of Representatives na ayon sa legal at constitutional guidelines ang mga hakbang kaugnay ng pagsusulong na amyendahan ng saligang batas. Samantala, nababahala si House Majority Leader Manuel Jose Dalipe kaugnay ng ulat na maraming senador ang hindi na interesado sa pagsusulong ng Resolution of both Houses number 6 na layong magkaroon ng isang Constitutional Assembly upang amyendahan ng saligang batas. Anya, wala ring batayan ang aligasyong nag-uugnay kay House Speaker Martin Romualdez sa People's Initiative Campaign. Bunsod nito, may bahid na ng pagdududa sa collaborative efforts upang maisulong ang constitutional reforms. Giit pa nito, sa nakalipas na mahigit 30 taon, ang Senado ang humaharang sa mga hakbang na amyendahan ang outdated ng 1987 Constitution. Rosalie Coz, UNTV News Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Commission on Elections na wala pang bisa ang mga signature sheets na kanilang natanggap mula sa iba't ibang distrito para sa People's Initiative. Ito'y habang wala pang inihahaing petisyon ang proponent na siyang nangangalap ng pirma. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan inaasahan na maghahain ng petisyon itong proponent ng People's Initiative para masimulan na ng COMELEC yung verification doon sa mga pirma ng kanilang nakalap? Aga, ayon sa convener ng pirma na nasa likod ng People's Initiative, nasa 2 hanggang 3 buwan na matatapos ng kanilang pangangalap ng pirma at pagkatapos ay magsusumiti na sila ng petition sa COMELEC. Kanina itinanggi ni COMELEC Chairman Erwin George Garcia ang kumakalat na timeline sa social media na June or July ay magkakaroon na ng petition o plebisito para sa isinusulong ngayon ng People's Initiative. Ayon sa COMELEC, sa ngayon ay wala pang kwenta o halaga ang pirma na ipinapasa sa kanilang tanggapan hanggang wala pang isinusulong na formal na petisyon o pinapasa sa kanila ang petitioner o itong convener nitong People's Initiative. Dadaan pa sa determination process at ang ipapasa nilang petisyon kung saan ay pag-aaralang mabuti ng COMELEC kung nasunod ba ang panuntunan na nakasaad sa guidelines gaya ng sapat pa ang pirma na kanilang nakalap, naintindihan ba ng mga taong pumirma ang kanilang nilagdaan at nandun rin ba ang provision na nais nilang baguhin sa saligang batas. Sa tatagal ng 2 buwan ang verification process na ito, Aga. Pero ayon sa COMELEC ay kung sa Nobyembre at Disyembre magpapasa ng petisyon itong petitioner ay malabo na ito dahil naghahanda na sila sa 2025 election at maaaring sa 2026 na magkaroon ng plebisito kung mahuhuli sila sa pagpapasa. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang pagkakaugnay umano niya sa Davao Death Squad, ang sinasabing vigilante group sa likod ng mga summary execution sa mga pinaghihinalaang suspect sa krimen at drugs. Ito ay matapos ang alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes IV
na pinayagan ng Vice Presidente ang extrajudicial killings noong siya ay mayor pa lamang sa Davao City. Ayon sa pahayag ng pangalawang Pangulo, noong siya ay vice-alkalde at alkalde pa lamang ng lungsod ng Davao, ay ni minsan ay hindi naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Sinabi din ng Vice Presidente sa kanyang pahayag na matapos na manalo siya bilang Vice Presidente, ay bigla na lamang nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Vice President Duterte, hindi niya kailangan ng death squad at haharapin niya ang anumang akusasyon laban sa kanya. Tiniyak din ng pangalawang Pangulo na hindi siya nakipagtulungan o nakibahagi sa isang proseso na hindi lamang magdadala ng kahihiyan sa bansa kundi dudurog din ng dignidad o ang dignidad ng mga hukom, korte at buong justice system ng Pilipinas. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos ang mga opisyal ng Department of Information and Communications Technology at Department of the Interior and Local Government ukol sa isinusulong na digitalization sa pamahalaan. Iniulat naman ng DILG kay PBBM ang estado ng mga LGU sa pagpapatupad ng electronic LGU system. Mula sa Malacanang, makibalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ilan na ba yung nagpapatupad ng e-LGU system at digitalization sa business permit processing? Yes, Aga, sa datos na ipiniresinta ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa 1,634 na local government units o LGU, 799 na ang nagpapatupad ng electronic LGU system, 921 ang may business permit system at 122 na lokalidad naman ang may sariling innovative system. Ito ang iniulat ng DILG kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon sa isang pulong kung saan tinalakay dito ang e-LGU System Caravan. Pangunahing bahagi nito ang pagpapatupad ng eGov.ph Super App na isang mobile application na magagamit ng publiko sa kinakailangang serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagkuha ng business permit, community tax, local civil registry at iba pa. Sa hiwalay naman na presentasyon, iniulat naman ng Anti-Red Tape Authority o ARTA na 19 localities na ang may automated electronic business on one-stop shop o EBOS bilang pagsunod sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kabilang ito sa mga prioridad ng Marcos administration para maging madali at maging maginhawa sa mamamayan na makipagtransaksyon sa gobyerno. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Gustong gawing state witness ng Criminal Investigation and Detection Group ang driver na si Jeffrey Ariola magpantay sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Ayon kay CIDG Police Major General Romeo Karamat Jr., mayroon silang ginagawang hakbang para kumbinsihin si magpantay at sabihin lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa nawawalang beauty pageant contestant. Narito ang report ni Lea Ilaga. Hindi pa rin alam ng Criminal Investigation and Detection Group kung saan matatagpuan ang nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. At dahil matagal nang walang proof of life, aminado ang CIDG na maliit na ang tsansa na matatagpuan itong buhay. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., umaasa na lamang silang makukonsensya at magsasalita si Jeffrey Ariola Magpantay, driver ng pangunahing suspect, at isisiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay sa insidente. Lahat tayo, there is a good side of ourselves. Lahat tayo may konsensya. Hopefully, Magpantay will turn state witness dahil nga nag-waive na nga siya, nag-sign na siya ng waiver para sa kanyang pagkakakulong. Hinikayat din ni General Karamat ang dalawang suspect na sumuko na. Itong dalawang suspect natin, bago po mahuli ang lahat, ako ay nakikiusap, you could be an state witness para gumaan kung ano man yung kasalanan nyo. So, I advise them na pumunta sa CIDG office at
makipagtulungan sa investigasyon na ginagawa regarding dito sa Camilon case. Bagamat naniniwala ang opisyal na hindi tatakas o lalabas ng bansa ang pangunahing suspect na si Alan De Castro dahil lalong titindi ang pagdududa na guilty ito sa krimen. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang CIDG sa Bureau of Immigration upang ma-monitor kung may balak itong lumabas ng bansa. We made already a coordination with the Bureau of Immigration na because we are anticipating that maybe aalis siya ng bansa. We made already the coordination for hold departure order para hindi makalabas ng bansa itong main suspect natin. Samantala, ikinatuwa naman ng Commission on Human Rights ang pagkakadismiss sa serbisyo kay De Castro, ngunit kasabay nito, hinikayat ng ahensya ang Philippine National Police na agarang resolbahin ang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ngayong araw ng Philippine National Police o PNP ang bagong Pilipinas Kick-Off Rally sa Campo Crame. Ayon kay Directorate for Police Community Relations Director Police Major General Edgar Alan Ocubo, layo nito na ibida ang mga magagandang kampanya at nagawa ng pambansang pulisya. Sinabi pa ni Ocubo, nais nilang palakasin ang social media account ng PNP upang maipakita ang kanilang mga accomplishment sa nakalipas na isa din ni General Ocubo ang mga pulis na mag-like at mag-subscribe sa mga social media account ng PNP. Gayun din ang pagtutweet gamit ang hashtag na Bangon Pilipinas. Sinabi pa ni General Ocubo na nasa 93.8 milyong Pilipino ang mayroong social media kaya't madaling maipakakalat ang magagandang balita at nagawa ng PNP para sa bansa. Inihirit ni House Committee on Ways and Means Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang pagkakaroon ng dagdag load sa Radio Frequency Identification o RFID ng senior citizens at persons with disabilities. Samantala, kabilang naman sa mga inirereklamong hindi nagkakaloob ng discount sa PWDs ang ilang restaurants, hotels at resorts. Narito ang report ni Rosalie Coz. Suportado ng isang multinational company ang pagkakaloob ng discount sa toll fee ng mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs. Gayunman, aminado ang kinatawan ng korporasyong mahihirapan itong ipatupad dahil hindi naman sa senior citizens o PWD nakarehistro ang mga sasakyan. Kaya giit ni House Committee on Ways and Means Chairperson Albay 2nd District Representative Joey Salceda, dagdagan na lang ang load sa RFID ng senior citizens at PWDs gamit ang Certificate of Registration o CR ng sasakyan. Imbes kung bumili kami ng 5,000, dagdagan mo ng 1,000. 20% din yun. So bali, walang mawawala sa iyo, 6,000. When we pay you 5, why don't you give them credits for 6 for those vehicles that belong to senior citizen? That is my that's the proposal of the joint committee. No discounting, just add on. We're coordinating with DTR, with the Toll Regulatory Board regarding this post discount, as well as the DOF and the BIR, at saka po yung SANEDA regarding the discounting. We see some glitches in the implementation of the discount because one case in point po, yung po mga vehicles na registered ay hindi naman po sa senior citizen. Hiniling din sa pagdinig ng taasan ng halaga ng discount ng senior citizens para sa grocery items sa gitna ng nararanasang inflation. 154 na reklamo naman ang natanggap ng National Council on Disability Affairs kaugnay ng hindi pagkakaloob ng discount sa PWDs para sa taong 2023. Kabilang sa mga inirereklamo ay ilang sikat na restaurants, hotels and resorts, supermarkets, drugstores at maging food delivery at transport app. Inisa-isa ito ni Congressman Salceda sa pagdinig. Nais din ng mambabatas na tugunan ng mga ito ang reklamo laban sa kanila. We hope to hear from
some other businesses which did not appear today. Hindi ko kami titigil hanggat hindi kayo pumunta because we want your voices heard. Iginiit naman ang kinatawan ng ilang business establishment na concern naman nila ang pagkalat ng peking senior citizens at PWD ID. Kaya isinusulong din ng ilang mambabatas na gawing centralized ang pagkakaloob ng identification card. The issuance of IDs, it should be centralized kasi kung titingnan mo yung paiba-iba every LGU, iba yung mukha ng ID nila, may mga malaki. Diyan din nanggaling yung proliferation ng mga fake ID. Sa kasalukuyan, ang mga lokal na pamahalaan ang nag-i-issue ng PWD at Senior Citizens ID. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulad ng naipangako, tuloy ang kampanya ng Department of Migrant Workers laban sa mga bogus na recruitment agency sa bansa. Kahapon, isang travel agency sa Quezon City ang ipinasara ng DMW dahil sa umunoy pagkakasangkot sa illegal recruitment. Mariin naman itong itinanggi ng kumpanya. Narito ang report ni Jed Neresina. Matapos ang 1.5 buwan na investigasyon, nagpasya ang Department of Migrant Workers na ipasara ang isang travel agency sa Quezon City dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal recruitment. Ayon sa surveillance team ng DMW, walang lisensya ang Legal Connect Travel Services para mag-recruit ng mga OFW na ipadadala sa ibang bansa. Pero may mga ni-recruit umano ang agency na ipinadadala sa Italy bilang agricultural workers at caregivers. May iba ring pinadadala sa Malta bilang hotel workers. Naglalaro sa 200,000 hanggang 380,000 pesos ang sinasabing hinihingi nito sa kanilang nire-recruit. Madalas naman natin sabihin, kahit natuloy man o hindi, basta't nag-recruit na walang lisensya, illegal recruitment na yan na sang-ayon sa batas. Kaya pinaiiral natin ngayon ang batas. Umapila at pinasinungalingan naman ito ni Attorney Joe Vincent Aguila na abogado ng kumpanya. Iginiit nito na may lisensya ang kanyang kliyente kaya handa silang sumagot sa lahat ng mga alegasyon ng paglabag laban sa kanila. Paliwanag pa ng abogado ng pinasarang agency, taga-ibang bansa naman ang kanilang kakontrata kaya batas doon ang kanilang sinusunod. But the truth and in fact, the contract was entered into not in the Philippines, but in a different country with the proper license. And we have license here as well. So sasagutin namin. Wala rin anyang karapatang isara agad ang opisina dahil iba ang closure order na ipinakita ng magpunta ang DMW. The order that we received is closure order number 1 for GIS German document facilitation. This is not the company of my client. And it is addressed in Alcantara, Pablo Ocampo, Balate. So currently, sir, kung hindi ito, wala kayong right to close. Hindi yan, sir, meron kaming... So for the meantime, dahil wala kayo nun, dapat hindi niyo i-close. Depensa naman ni Attorney Eric Dolyete, Director 3 ng Migrant Workers Protection Bureau, ayaw umanong tanggapin ng General Manager ng kumpanya ang closure order kaya tumuloy na sila sa pagpapasara nito. He refused to receive that order. So when he received to receive that, so we proceeded with the closure naman kasi we have an alternative naman na para ma-receive naman po ito ng building administrator with the witness po natin ng ating mga police, matanod, and medias also. No? So improper naman po siya, sir. Itinanggi ito ng Legal Connect Consultancy. Actually, first of all, I did not refuse. Ang sinasabi ko lang sa kanila is that I will wait for my attorney before I sign or write anything on any paper. Handa naman ang DMW maging ang panig ng pinasarang agency na mag-usap upang maisaayos ang gusot. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaprubahan na ng House Committee on Transportation ang resolusyon na humihikayat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin ang deadline ng Public Utility Vehicle Franchise Consolidation. Ito'y sa gitna ng mga suliranin at isyong kinakaharap sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP.
mula sa House of Representatives. Kumuha tayo ng update kay Rosalie Coz live. Rosalie, may particular ba na timeline na hiniling ang mga kongresista kaugnay nitong motion na palawigin ang deadline ng franchise consolidation? Aga, walang partikular na binanggit na timeline ng mga mambabatas kung 6 na buwan ba o 1 taon yung hiling nilang pagpapalawig sa deadline ng Public Utility Vehicle Franchise Consolidation. Ito ay hanggat hindi nila na ilalatag ng pamahalaan ang konkretong plano upang tugunan yung malalaking issue at suliranin sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Noong December 31, 2023, ang consolidation deadline para sa PUV drivers at operators. Samantalang hanggang January 31, 2024 naman, maaaring mag-operate ang unconsolidated individual operators. Sa motu proprio inquiry kaugnay ng status ng pagpapatupad ng PUVMP ngayong araw, inaprubahan ng House Committee on Transportation yung resolusyon na humihiling nga kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin yung deadline. Inihain ito ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Sa resolusyon, bagaman long overdue na nila ang modernization ng public transportation at walang question sa intensyon ng PUVMP, dapat natiyaking naaayon sa batas at due process ang mga kinakailangang reforma. Ito ay upang matiyak na napoprotektahan ang mga apektadong stakeholders at riding public. Kaya naman hinihikayat ng mga mambabatas si PBBM at ang Department of Transportation na i-reconsider ang pagpapatupad sa deadline ng industry franchise consolidation sa ilalim ng PUVMP. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Hinihikayat ngayon ng Department of Transportation ang mga may-ari ng private vehicle na gumamit ng mass transportation. Ito ang naging tugon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation kasunod ng deklarasyon ng TomTom Index na ang Metro Manila ang may pinakamalalang traffic sa metro area sa buong mundo. Ayon sa SAIT, prioridad ng DOTR na maisaayos ang mass transportation para sa mas maalwang biyahe ng mga commuter. Sa ngayon, nila, patuloy ang ilang mga malalaking proyekto ng mass transit sa Metro Manila para sa mas mabilis na biyahe ng mga pasahero. Kabilang dito ang MRT-4, MRT-7, LRT Line 1 Cavite Extension at ang Metro Manila Subway. We encourage po yung paggamit ng mass transportation dito na rin po sa Kamaynilaan. Dahil nga po alam naman natin na napakarami po ng ating motor vehicle sa lansangan, private vehicles po yan. Sinuspindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang operasyon ng RL Soft Corporation na nag-ooperate ng InDrive na isang bagong ride-hailing service sa Pilipinas. Ayon sa LTFRB, mayroong paglabag ang naturang kumpanya sa fare matrix na ipinapatao sa mga pasahero nito. Batay sa pahayag ng LTFRB, mayroon umanong haggling system o nangungontrata ng pamasahe ang mga driver ng InDrive. Ayon sa ahensya, labag ito sa terms and conditions na nakasaad sa accreditation ng mga Transportation Network Vehicle Services o TNVS. Simula kahapon, January 23, pinahinto na ng LTFRB ang operasyon ng InDrive at binibigyan sila ng 15 araw para magsumite ng proof of compliance. Sumasa ilalim ngayon sa stress test ang automated counting machines ng South Korean firm na Miru. Kasama rin sa isinasailalim sa pagsusuri ang baterya ng mga makina na posibleng gamitin sa susunod na eleksyon. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento live. Dante, paano ang ginagawang stress test sa makina at baterya at ano ang layo nito? Magandang tanghali, Ella. Ang ginagawa dito sa stress test ng automated counting machines o ACM ay pinifeed o isinusubo sa makina yung nasa 1,000 balota, Ella. Ito ay shaded na o may mga bumoto na gamit ang fictitious names. Nais alamin ng Commission on Elections o COMELEC kung nasusunod ba yung minimum technical specifications
na kanilang hinihingi kung kaya ba ng makina tanggapin at basahin ang ganong karaming balota sa loob ng ilang oras. Kaya ba nito kahit na matagal gagamitin ay maayos pa rin itong gumagana. Ang baterya naman ay ginagamit ng 14 na oras ng tuloy-tuloy para malaman na kaya nitong tumagal ng 12 oras na botohan o higit pa. Nagsimula ang stress test ng makina ng baterya ng makina at ng baterya kaninang alas 7 ng umaga. Ito ay matatagal mamayang alas 9 ng gabi. Ang makina at bateryang ito ay gawa ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited. Bakit po natin ginagawa ito? Kasi doon po sa ating terms of reference sa bidding documents, lahat po ng makina, lahat ng components from the laptop to the ballot boxes to the ACM itself, po yung automated counting machines, ay merong technical specifications. Lahat po yun ay titignan namin kung fully compliant yung submission nila. Ang Miro System, ito yung loan o kaisa-isang bidder para sa automated 2022 national elections, no? Bahagi ang prosesong ito ng post-evaluation qualification ng COMELEC, Special Bids and Awards Committee o SBAC, bago i-award ang kontrata sa Miro kung ito ba ay papasa sa lahat ng mga requirement na hinihingi ng COMELEC. Yan nating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nanguna sa isang survey bilang top-performing cabinet members ng Marcos administration si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Nakakuha si Secretary Gatchalian ng 68% satisfaction rate. Batay ito sa survey na isinagawa ng Tangirem mula January 17 hanggang 19 kung saan tinanong ang nasa 200,000 respondents sa bansa. Pumangalawa naman sa listahan si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na may 66% satisfaction rate. Pangatlo, si DILG Secretary Benhur Abalos na may 64% satisfaction rate. Nagtabla naman sa ika-4 na pwesto sina DOST Secretary Renato Solidum Jr. at Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na kapwa nakakuha ng 63% satisfaction rate. Samantala, batay din sa survey, 3 sa 5 mga Pilipino ang satisfied sa performance ng kasalukuyang mga opisina ng gabinete ng Marcos administration. Isang eskwelahan sa Apalit, Pampanga ang sumailalim sa rescue training ng UNTV News and Rescue. Layo nito na maturuang maging handa ang eskwelahan at mga mag-aaral sakaling may dumating na mga sakuna gaya ng lindol at emergencies. Narito ang ulat ni Leslie Widam. Aabot sa 3,000 estudyante ngayon ang nag-aaral sa La Verdad Christian College sa Apalit, Pampanga mula sa kindergarten hanggang college. Isa si Laisy Tawat, second-year college, BS in Accounting Information System na nabigyan ng pagkakataon na makapag-aral dito. Ayon kay Laisy, taong 2015 ay nagkaroon ng insidente sa kanilang lugar sa Tayabas, sa Quezon Province, kung saan halos kalahati ng bahay sa kanilang barangay ay nasunog. May mga tao na kailangang tulungan, tapos ako yung nagawa ko is tumakbo na lang ako, parang hindi ko po sila kayang tulungan kasi kahit yung sarili ko, hindi ko na po kayang tulungan. Si Guatemala Paraguya naman, na isang first-year college student, BS in Social Work, nakaranas naman ng aksidente sa kanilang bahay. Yung kuya ko po, nakaranas po siya ng accident, malaking sugat po sa kamay. Bali ng mga pagkakataon na po yun, wala po kaming kaalaman patungkol sa mga first aid, kahit po yung mga tao dun sa bahay. Ngayong iniisip ko po siya, sa paningin ko parang nakaka-frustrate po siya kung iisipin na nasa isang pangyayari ka pero wala kang maitulong kasi mayroon kang kakulangan sa kaalaman po. Ang mga karanasang ito ang nag-udyok kay Laisy at Guatemala upang sumali sa La Verdad Disaster Response and Rescue Team upang makatulong sa kanilang mga pamilya, kamag-aral at kapwa sa panahon ng sakuna at emergency. Kaya kayo ang napili namin na i-train dito sa emergency response kung sakasakaling magkaroon ng anumang
hindi magandang pangyayari sa eskwelahan, sa estudyante, makakatulong kayo. Kaya naman upang mapalawig pa ang pagtulong sa kapwa-taong nangangailangan, ay nagsagawa ng Basic First Aid Seminar ang UNTV News and Rescue sa naturang eskwelahan. Layunin nito na maturuan ng first aid management sa iba't ibang insidente o emergency na maaaring mangyari sa eskwelahan. Last time po namin na nagkaroon ng event ang La Verdad ay ang Sport Fest ng college. College po yun. 3 days po yun ay sa bawat araw po nun, hindi po siya bumababa ng 6 to 8 incidents po na mga minor lang naman po. Dala ng mainit noon po. Time na yun kasi mainit eh. Nade-dehydrate, nahihilo, hindi makahinga. Ayun, tapos may sugat. Una po, nagpapasalamat po kami una sa Diyos. Tapos ikalawa sa inyo po sa UNTV dahil napagbigyan or naanuhan niyo po ang aming request na matulungan po kami or makapagbigay po kayo ng kahit papano sa mga bata o sa mga kasama po sa DRRT-LV na malaman po nila yung mga basic first aid na kailangan po ng school, lalo na po sa mga batang araw-araw na nakakasalamuha po nila. Tutulong rin ang mga naturang estudyante sa klinik upang umantabay sa mga mangangailangan ng tulong sa eskwelahan. Ang naging topic po natin ngayong araw na ito ay yung pong pagkontrol ng bleeding, yung pong splinting and bandaging, yung pong lifting and moving patient, tapos po yung choking management. Makakatulong po ito sa kanila dahil po sa karamihan po ng mga estudyante, hindi po natin maiiwasang magkaroon ng aksidente. Tatagal ang isinasagawang first aid seminar hanggang bukas. Magkakaroon din ng additional refresher at training ang mga college student upang mas mapataas pa ang kaalaman ng mga estudyante sa basic first aid at basic life support. Ngayong 2024, kabilang pa rin sa tututukan ng UNTV News and Rescue ang pagtuturo or pagsasanay ng first aid sa iba't ibang organisasyon at eskwelahan upang makatulong sa ating kapwa-tao upang makapagsagip ng buhay. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Punsod ng inaasahang pagdagsa ng mga turista ang darayo sa Baguio City dahil sa nalalapit na ang pagdaraos ng Panagbanga Festival 2024. Paiigtingin ang police visibility sa syudad upang mapanatili ang peace and order. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ano ba ang paghahandang ginagawa ngayon ng Baguio LGU at Baguio Police para sa nalalapit na pagdaraos ng Panagbanga Festival? Yes, Ella, pangunahing pinaghahandaan ngayon ng Baguio City Local Government Unit at ng Baguio City Police Office ay ang seguridad ng mga residente at manonood sa naturang aktibidad partikular na nakatuon sa opening parade and program, crowd control at security plan para sa Panagbanga 2024. Inalerto na ni Police Colonel Francisco Bolwayan Jr., ang City Director ng Baguio City Police Office, ang buong hanay ng pulisya sa lungsod upang maging handa sa pagbibigay ng seguridad sa nalalapit na Panagbanga Festival 2024. Ayon kay Police Colonel Bolwayan Jr., dapat na naka-duty ang lahat ng mga pulis upang mapaigting ang kanilang visibility at pagbabantay lalo na sa mga matataong lugar. Layo nito na mapigilan ang masasamang loob na maaaring magsamantala sa pagdagsa ng mga tao sa selebrasyon ng Flower Festival. Aabot sa higit 1,500 pulis ang idideploy sa darating na buwan ng Pebrero. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office, inaasahan na mas maraming mga tao ang dadagsa dahil sa mas maluwag na ang restrictions. Dahil dito, tututukan nila ang pagbabantay sa Central Business District, pangunahin na sa Session Road, Melvin Jones, Harrison Road kung saan dito isasagawa ang opening parade na maaaring dumugin ng mga tao. Tiniyak din ng PNP Baguio na wala silang namomonitor na anumang banta sa seguridad sa selebrasyon ng Panagbanga. Samantala, nagsagawa ng first committee meeting para sa Panagbanga sa BCPO
Kapanalig Hall noong Enero 19, 2024. Ang pulong ay pinangunahan ni Police Colonel Francisco Bolvayan Jr., ang City Director, at dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, Bureau of Fire Protection, City Engineering Office, Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, City Mayor's Office, Public Order and Safety Division, Baguio Correspondents and Broadcasters Club Incorporation at volunteer groups. At yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. 5 tao ang nasawi matapos na sumiklab ang sunog sa may barangay Kakilaw, Daraga, Albay, dakong alas 9 ng gabi kagabi. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmula ng apoy. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang update sa nangyaring sunog sa Albay at kumusta yung mga residenteng nasunugan? Yes, Ella, sa ngayon ay papatuloy pa rin ang masusing investigasyon na ginagawa ng Bureau of Fire Protection at ng Philippine National Police, Albay, upang malaman kung ano yung sanhi talaga na nangyaring sunog kaninang o kahapon ng madaling araw. Nasawi ang 5 miyembro ng pamilya sa Barangay Kilikaw, Daraga, Albay matapos masunog ang kanilang titirahan sa nasabing lugar bandang alas 9 kagabi. Ang mga nasawi ay mag-asawa at 3 nilang anak na pawang mga menor de edad. Gawa lamang sa light materials ang bahay ng mga biktima kaya mabilis na nilamon ng apoy at hindi na nagawa makalabas pa ng bahay ang mag-anak. Ayon kay Barangay Kagawad Harim Barangkil, naapula ang apoy 1:30 kaninang madaling araw. Nanawagan rin ang naturang kagawad na magpabot ng tulong sa mga kaanak na nasawi, lalo sa isang anak na nila nakaligtas sa insidente. Yan ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Umakyat na sa 20 tao ang nasawi sa pagguho ng lupa sa Yunnan Province sa China. Nagkukumahog naman ang rescuers na masagip ang nasa 24 pang nawawala. Kabilang sa kinakaharap ng mga ito ang nasa sub-zero temperatures. Batay sa investigasyon, resulta ang landslide ng pagbagsak ng isang matarik na bangin. Mahigit sa 500 mga residente ang inilikas at halos 1,000 rescuers naman ang tumutulong sa rescue operations. Nababahala na ang World Health Organization o WHO sa halos 45 beses na pagtaas ng kaso ng measles sa Europe noong 2023. Nagbabala ang health chiefs na patuloy pa rin ang pagtaas sa bilang ng mga kaso at kinakailangan ang agarang hakbang upang mapigilan ang iba pang pagkalat ng sakit. Mahigit 42,000 tao ang nahawa ng measles noong 2023 kumpara sa 941 na naitala noong 2022. Naniniwala ang WHO resulta ito ng mas mababang bilang ng mga batang nabakunahan laban sa sakit sa kasagsagan ng COVID pandemic. Inaprubahan na ng Turkish Parliament ang NATO membership bid ng Sweden pagkatapos ng ilang buwang pagkaantala. 3 buwan matapos na isumite sa Parliament ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan ang bill na nagpapahintulot sa membership ng Sweden, bumoto ng pabor ang MPs gabi ng Martes, January 23. Ayon naman sa Swedish Prime Minister, bunsod nito, malapit nang maging full member ng NATO ang Sweden. Taong 2022 nang magsumite ng aplikasyon ang Sweden sa NATO upang paigtingin ang seguridad nito bilang pagtugon sa inilunsad na giyera ng Russia sa Ukraine. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 7, na nagsasabi, "Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan." At
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.